live with an eternal perspective. So, ibig sabihin, mamuhay ng may walang hanggang pananaw. So, paano? Tumutok ka sa mga pangako ng Diyos at sa kagalakan na tumatagal magpakailanman. Hindi lamang sa mga pansamantalang mga bagay. So, ano ba yung mga pangako ng Diyos? So, matatagpuan natin yan sa banal na kasulatan, ang mga pangako ng Diyos. Kaya nga mahalaga ang kanyang salita, panalangin at pagsamba, pagnilay-nilay ng kanyang salita para ikaw ay makatutok ka sa mga pangako ng Diyos. Dahil ang mga pangako ng Diyos, ito yung tumatagal magpakailanman na nagbibigay ng kagalakan. Hindi sa mga pansamantalang mga bagay. Ano ba yung mga pansamantalang bagay? Yung lahat ng nakikita mo sa sanlibutan, yan yung mga pansamantalang bagay. Ano ba yung mga pangmatagalang pangako ng Panginoon? So yung kanyang salita, yun yung pangako ng Panginoon. So kaya nga ito yung nagpapaalala sa atin na ang pinakadakilang kagalakan at katuparan sa buhay ay matatagpuan lamang sa Diyos. Pinamumunuan niya tayo, pinupuno niya tayo, at pinagpapala niya tayo magpakailanman. Kaya nga ito yung pangmatagalan. Amen? Praise the Lord. So, purihin ang Panginoon. So, kaya nga ito yung mahalagang mensahe na tinuturo sa atin kung paano natin ito yung how can we receive God's blessing and healing. So, paano natin matatanggap ang pagpapala at pagpapagaling ng Diyos? So, ito yung magtiwala ka sa kanyang salita. Yun ang number 1. So, hindi mo makakamtan ang mga pagpapala kung hindi ka nagtitiwala. So, kung hindi ka nagtitiwala sa kanyang salita, paano mo susundin? Ang sabi niya, magtiwala ka, mamuhay ka sa pagsunod. So, paano mo susundin kung hindi ka naniniwala? So, ito yung sinasabi. Magtiwala ka sa kanyang salita at mamuhay ka sa pagsunod ng kanyang salita. Yan yung sinasabi niya sa banal na kasulatan para ikaw ay makatanggap ka ng pagpapala at kagalingan. So, at dapat nanatili kang nananalangin at nananatili kang seeking sa Kanya. So, dahil ang kapangyarihan ng panalangin at pagpapagaling sa mga taong nananalangin at tumahanap sa Kanya. So yan yung sinasabi sa banal na kasulatan, kaya nga mahalaga na binibigyan natin ng oras. Dahil manatili ang Kanyang presensya kapag tayo ay may oras sa Kanya. Dahil kapag tayo may oras sa Kanya, nagdudulot siya ng kapayapaan at pagkukumpleto sa bawat isa sa atin. Dahil ito yung kagalakan sa pamamagitan ng presensya ng Diyos na matatagpuan lamang natin sa Kanya sa pamamagitan ng pinakadakilang kagalakan, katuparan ng buhay ay matatagpuan lamang sa Diyos na siya ang namumuno sa atin. Siya ang nagpupuno sa atin at siya ang nagpapala sa atin ngayon, bukas at magpakailanman. Amen.